Sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Ang paksa natin ay pamamagatan nating kapanatagan sa panahon ng paghihirap. Sabi nga natin ay kalma lang, kalma. Pero paano ka magkakaroon ng kapanatagan kapag ikay naghihirap? Ating nalaman na hindi pala exempted na ang isang mananampalataya ay walang paghihirap. Ang katotohanan, kapag tayo naging mananampalataya, mas marami tayong paghihirap. Sa dahilan na tayo ay nag-iba na ng ating pamumuhay. Nag-iba na tayo ng prioridad. At hindi na ito sumasang-ayon sa ating nakagawiang mga bagay o maging sa takbo ng panahon. Kaya mas maraming paghihirap. Kung ating matatandaan, ang ating Panginoon mismo ay dumanas ng paghihirap. Kaya nga, ang sabi doon, nung malaman ni Jesus, nung siya ay malapit ng ipako sa krus, ang sabi, na bibigatan ang kanyang kalooban, ang kanyang espiritu. Nalaman pa niya na si Pedro, na kanyang matapat na alagad, ay ipagkakanulo siya at nabulabog o nahirapan ang kanyang espiritu. Ang pagkabalisa ay normal at ito'y naghahanap sa ating pang-araw na buhay. Kumusta ka na ngayon? Nasa gitna tayo ng pandemya. Ang pandemya ay nagbibigay sa atin ng pagkabalisa. Pero paano tayo magkakaroon ng kapanatagan sa gitna ng pandemya? Sa nakikita nating paghihirap sa ating kapaligiran, ang takot na maaring kumatok ang kamatayan sa anumang sandali sa ating mga buhay. Ang paghihirap ay bahagi ng ating buhay. At ito'y kailangan natin upang tayo tumatag ang pananampalataya. Si Kristo, maging ating Panginoon, ay nagdusa sa cross. Nahirapan siya doon. At kaya nga ang kasabihan ng ating mga magulangin ay ganito, o mag-aasawa ka na, lumagay ka na sa tahimik. Gusto natin ang katahimikan. Pero ang katotohanan, hindi po sagot ang pag-aasawa para masabing tayo ay magkakaroon ng kapanatagan. Magkaganon man, nais kong sabihin sa inyo na ang pagkabalisa o trouble in heart ay nais pa rin pakita ng Diyos na kahit tayo may mga suliranin, nasa gitna tayo ng kawalan ng ayuda, kawalan ng pinagkakakitaan, karamdaman, paghihirap ng kalooban, at nandiyan na ang napakahirap isiping hindi nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Mga kakapatid, may pangako ang Diyos. Pumunta tayo sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang bibigay sa atin ng kalakasan ng ating kalooban. Samahan niyo ako sa aklat ni Juan sa kabanatang 14 sa talatang 1 hanggang 6. Juan 1, versikulo 1 hanggang 6. Juan 14. Sabay-sabay tayong bumasa. Huwag kang mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. At paano po namin malalaman ang daan? At sumagot si Jesus, ang sabi niya, Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Nawa po sa mga salitang ito ng Diyos ay makahanap tayo ng kaaliwan. Ano sinabi niya? Isa-isay natin. Huwag kang mabalisa. Yun na nga. Dapat nga bang huwag mabalisa? Yes, sinabi ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin na huwag kang mabalisa ay hindi ang kawalan ng
problema o trouble. Ibig sabihin, sa gitna ng trouble, ng problema, ang sabi pa rin ng Panginoon, kalma ka lang. Kalmado ka lang. Panatag ka lang. Paano paraan? Ito ang sagot. Sabi niya, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Manalig pala. Pero ano ba yung ating pananaligan? Isa-isahin natin, ano? Ang sabi roon ni Kristo ay, paroroon ako. Ipaghahanda ko kayo. Ano pa sinabi niya? Babalik ako. Isasama ko kayo. Basta mga salitang ito, makakahanap tayo ng katuruan ng Panginoon. Kaya may 4 na bagay na ating titingnan kung bakit pwede tayong magkaroon ng kapanatagan sa gitna ng paghihirap, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng suliranin. Una, manalig tayo sa Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng verse 1? Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Kanino daw mananalig? Mananalig ba sa mga bagay na nasa mundo? Hindi po, ang sabi, manalig kayo sa Diyos. Unang-una sa lahat, manalig sa Diyos. At kapag nanalig tayo sa Diyos, ay huwag tayong mabalisa. Pero sa Diyos lang ba tayo mananalig? May kasunod ho, ito mahalaga. Manalig din kayo sa akin, ang sabi ng ating Panginoon. Manalig din kayo sa akin. Kung nananalig kayo sa Diyos Ama, manalig din kayo sa akin. Ang sabi ni Jesus, ako ang Diyos anak. Yan po ang una. Manalig tayo sa isang persona na nangako. At ang personang ito ay anak ng Diyos. At ang sabi ay, manalig din kayo sa akin. Mga kapatid, sa ating lahat, marami ang nagsasabi na manalig tayo sa Ama, ngunit hindi kay Jesus. Ngunit sa mga salitang ito, si Jesus mismo ang nagsabi na ano? Manalig din kayo sa akin. Si Jesus ang nagsabi. Kung si Jesus ay hindi Diyos, aba, isa siyang sinungaling, namumusong, kasi gusto niya na gawin ang karangalan ng Diyos. Nais niya na gawin ang puso natin mula sa tunay na Diyos. Ngunit hindi po. Siya po ay hindi nagsisinungaling. Siya po ay tunay na may karapatan na magsabing, manalig kayo sa Diyos Ama, manalig din kayo sa akin na Diyos Anak. Yan ho ang sabi niya. Mahalaga na makita natin ito. Si Jesus ay trustworthy. Si Jesus ay matapat. Kaya dapat lang na tayo magtiwala sa Kanya. Bakit? Siya'y nangangalaga sa atin. Siya'y nagpapahalaga sa atin. He cares for us. Kaya nga, sukdulang ibigay niya ang buhay niya para sa atin. Ay gagawin niya, maipakita lang niya at mailigtas lang tayo sa tiyak na kapahamakan. Si Kristo ay nagkaloob ng kanyang buhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Glory to God. Kaya nga, magtiwala tayo sa isang persona, sa isang Diyos na walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo upang magkaroon tayo ng kapayapaan, ng kapanatagan sa gitna ng mga paghihirap. Sapagkat ito ang pinakamahalaga. Kapag naipagkatiwala mo ang kaluluwa mo, ang walang katapusang buhay sa piling ng Diyos, susunod na lang ang lahat. Kung may problema man sa mundo, kapag nakaangkla doon sa kauna-unahan, yung kaligtasan ng iyong kaluluwa sa tiyak na buhay na walang hanggan, sisiw. Opo, sisiw na lang ang mga susunod na suliranin. Sapagkat alam mo, magkaroon man ng kamatayan sa lupang ito, nakakatiyak ka naman na ikay may buhay na walang hanggan. Kapatid, seryosohin natin ang bagay na ito. Hindi gawang biro ang mga nagaganap sa ating paligid. Hindi gawang biro ang nangyayari sa ating kapaligiran sa panahon ngayon. At alam mo yan,
Hindi ko na kinakailangan pang isiwalat sapagkat nadarama mo na, nararanasan mo na ang paghihirap. Ito na yata ang pagkakataon na dapat mong samantalahin upang lumapit tayo sa makakatulong sa atin at makakapagligtas sa ating kaluluwa, sa magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kapag tayo mayroong kapanatagan sa kaligtasan ng ating kaluluwa, susunod na ang iba pang mga bagay. Tandaan natin, ang una, manalig tayo sa Panginoong Kristo. Manalig tayo sa isang persona. Pumunta tayo sa pangalawa. Ang pangalawa, ang sabi ng Panginoon, bago tayo pumunta sa pangalawa, sa Juan 8:58, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako'y si ako nga. Bakit niya sinabi yun? Sapagkat siya nga'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang isang pangalan ng ating Diyos Ama ay I am who I am. Ako si ako nga. Si Jesus ay inangkin niya ang pangalang yun. Ang sabi ni Jesus, ako si ako nga. Naku, galit na galit po ang mga Hudyo. At siya'y planong batuhin, patayin sa bato. Hindi mo pwedeng gamitin ang salitang ako si ako nga. Ang kahulugan nito ay the great I am ay ako si Jehovah, ako si Yahweh. Ako ang manlilikha. Ako ang tunay na Diyos. The everlasting one. Kaya nga, si Jesus mismo inangkin niya yon. Alam mo ba na may mga katangian ng Diyos? At ang katangian ito ay ang mga sumusunod. Ang Diyos ay all-knowing, omniscient. Ang Diyos ay everywhere, omnipresence. Ang Diyos ay all-powerful, omnipotence. Ang Diyos ay walang hanggan o eternal, no beginning, no ending. Ang Diyos ay may creative power or creator, manlilikha. Ang Diyos ay unchanging, immutable, o hindi nagbabago. Lahat ng yan na kay Kristo. Kaya ang sabi nga ni Kristo sa atin ay, manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Kasi nga, Diyos din siya. Mahalaga po yan. Yan ang una. Kaya, si Kristo mismo ang nagsabi sa Hebrew chapter 1 verse 3. Ang sabi niya, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Si Jesus ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Siya po ang nagpapatakbo ng sandaigdig. Siya po ang nagmimintena ng pag-ikot ng araw, pag-ikot ng buwan, ng daigdig, ng mga planeta sa kanilang mga iniikutan. Kaya ho, ang buhay natin, ipagkatiwala rin natin sa Panginoon. Amen? Kahit na nga ho yung virus na yan, kontrolado ho yan ng ating Panginoon. Yan ho ang sinabi niya, ang anak, ang maningning na liwanag ng Diyos Ama. At ito maganda ha, tandaan natin, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Ibig sabihin, kung Diyos ang Ama, Diyos din ang anak. Punta tayo sa pangalawa. Pangalawa, manalig na may isang pook na pupuntahan tayo. Yan ho ang sinabi niya. Ang sabi niya sa talatang 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. Saan daw ho? Sa bahay ng aking Ama. So yan ho ang pangalawa. Manalig tayo na may isang pook na pupuntahan. Ay ano yung pupuntahan? Bahay ng aking Ama. Sa English translation ang sabi ho, in my Father house has many mansion or has many room. May bahay ang ating Ama, ang ating Diyos. At gusto ng Diyos Ama na tayo'y nandoroon. Ang sarap isipin, ano ho? Biruin mo, pupunta tayo sa isang bahay, gawa na. At yun ho ang may isang lugar, manalig tayo sa Kanya. Ano ho ba yung lugar na yan? Ang sabi sa salitang Grego, yung salita pong tahanan o pook na pupuntahan natin ay oikos. In Greek ay house. The eternal dwelling place of God
in the believers. Yung hong ginamit sa binasa natin sa Juan 14, talatang 2, na house ay oikos. At alam natin, ang house na yan ay walang iba kung hindi ang kalangitan, ang tahanan ng Diyos. Gusto ba natin sa tahanan ng Diyos? Aba, ay gusto ko po doon. Ang sabi ng pahayag, 21, talata 3-4 ay ganito, sabay-sabay. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan silang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Aba, ibig sabihin, ang luha sumisimbolo ng kahirapan, sumisimbolo ng dalamhati, ng pain. Pero papahirin ng Diyos. At ang sabi, wala ng kamatayan. Of course, wala ng COVID-19, wala ng dalamhati, pag-iyak at sakit, wala na akong karamdaman, wala ng cancer, wala ng leukemia, wala ng mga bukol, wala ng mga bagay o sakit sa katawang mahihirapan tayo sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Gusto niyo ho ba sa langit? Gusto niyo ho ba doon? Yan ang tahanan ng Diyos. Ang sarap. At yan ang ating pag-asa na tayo'y nais ng Diyos, na tayo'y pumunta sa tahanan ng Diyos. Magtiwala ho tayo na may tahanan ng Diyos. Na nais ng Diyos na tayo'y pumunta doon. Pumunta tayo sa pangatlo. Manalig tayo sa isang pangako. Nangako. Ang sabi ng verse 3, ang sabi ho ay ganito, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Pupunta doon ang Diyos para ho ba anong gagawin? Upang ipaghanda tayo ng matitirhan. Tandaan natin, si Kristo ay nabuhay na maguli. At siya po'y pumanik sa langit. Nakita ho siya ng kanyang mga alagad. Bakit siya pumunta sa langit? Upang ipadala ang banal na Espiritu. At pangalawa, upang maupo sa kanan ng Diyos Ama. At pangatlo, upang ipaghanda tayo ng ating matitirhan. Imagine ang ating Panginoon dahil sa labis niyang pagmamahal. Excited na siya sa pagpunta natin doon. Ipinaghanda niya tayo ng matitirhan. Ipinaghanda niya tayo ngayon. So, ibig niyo ba sabihin, ang ating Panginoon ay dahil siya karpentero, nagpupukpok siya doon, nagmamason, at nagkakarpentero ho siya sa langit? Hindi ho. Dito lang ho yun sa lupa na siya'y anak ng karpentero na si Jose. Doon po sa langit. Hindi naman ho siya nagkakarpentero. Bahala na ho ang Panginoon. Paano niya inihahanda ang ating matitirhan? Amen? Diyos ho siya. Alam niya ang para sa atin. At the best ang inihahanda niya sa atin. Ang Panginoon ay nagsabi sa Juan, sa Kabanatang 17, talatang 24, ang sabi niya, Ama, nais kong makasama. Ang Diyos mismo, gusto tayong makasama. Saan? Sa aking kinaroroonan. Sinong gustong makasama? Ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Nais ni Kristo na makasama tayo sa kanyang kinalalagyan. Kaya yun ang sabi niya sa kanyang Ama, na Diyos Ama nating lahat. Praise God. Ang Panginoong Hesus, wow, mahal na mahal niya tayo. Naghahanda siya ng matitirhan natin at nananabik na ho siya na makasama tayo. At yan ang kanyang pangako. Pupunta siya doon at isasama niya tayo. Parang si General Douglas MacArthur nung umalis siya sa Pilipinas. Ang sabi niya, I shall return during the World War II. At tunay nga, si General Douglas MacArthur ay bumalik para palayain tayo noon sa kamay ng mga Hapon o ng mga Hapones sa panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig. Ang Panginoong Hesus ay nangako, pupunta ako doon at babalik muli ako. At pagpunta doon, sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan.
Praise be to the living God. Kaya nga ang Panginoon ay naghahanda para sa ating pagpunta doon. At dahil dito, paano naman tayo pupunta sa langit? Paano ba nakakapunta tayo sa langit? Ang mananampalataya pala ay tayo bilang mananampalataya na ay may pagpunta sa langit. Dalawang bagay. Una, kung namatay tayo bago ang pagdagit o rapture, tuloy-tuloy tayo sa langit. Pag mananampalataya ka, kapag namatay tayo bilang mananampalataya, ngayon, meron na hong anghel ng Diyos na sumusundo sa atin at sinasamahan na ho tayo papunta sa kanyang piling. Hindi na ho tayo maliligaw. Ngayon, kung hindi naman tayo mamatay bago ang pagdagit o rapture, bigla tayong mawawala dito sa lupa. At yan ang ating tatalakayin sa pang-apat. Kaya kapatid, dahil dito, magkakaroon ka ng kapayapaan bilang anak ng Diyos. Ang katotohanan, ito ang sinasabi tungkol sa pagdagit na ito ay ito. Sa unang Tesalonica 4:16-18, ito ang mga magaganap. Sa isang malakas na utos, sa isang tinig ng arkanghel, sa tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin ang mga namatay na mananampalataya. Mananampalataya lang ho ang bubuhayin. At ang mga buhay ay titipunin sa ulap upang makasama ng Panginoon sa kalangitan. Yan ho ang tinatawag na rapture of the church. Kaya nga po, kung may mga kapatiran tayong namatay na mananampalataya, tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsuko ng buhay, sila po ang unang bubuhayin. Kung tayo na may nadatna ng Panginoon, anytime sa ngayon, bigla hong magbabago ang ating lupang katawan. Excited na po ako dyan. Kaya walang bibitiw. Paano ito mangyayari? Sabi ng unang Korinto 15, ay ganito, lahat tayo ibabaguhin sa isang kisap mata. Praise God. Sa isang kisap mata, bigla ho tayo magbabago at dadagitin na tayo ng Panginoon papunta sa langit. Di ho ba? Nagbibigay ito ng kapayapaan sa atin. Ngayon ho, napakahirap ng mamuhay sa mundo. Alam nyo yan? Mahigit ng 1 taon tayong lockdown. At di natin alam hanggang kailan to matatapos. Ngunit, ito ho ang ating inaasahan na tayo ay may biyahe. May pupuntahan. Saan? Sa kalangitan. Yan po ang pangatlo. Ang pang-apat. Ang pang-apat ay ito. Manalig tayo na may plano ang Diyos. Sama-sama ho tayong bumasa. Talatang 4-6. Kapag naroroon na ako, ang sabi ng Panginoon, naroroon na ako, at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Yan ho ang pangako ng Diyos. Kapag naroon na siya at naipaghanda na tayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Tandaan natin, babalik si Kristo. At ang pagbalik niya ay yung binasa natin kanina sa Tesalonica 4. Doon sa alapaap, may malakas na utos. Utos ng ating Panginoon. May tinig ng arkanghel. May tunog ng trompeta ng Diyos. At si Kristo ay bababa mula sa langit. Saan galing? Langit. Sa kanyang tahanan. At bubuhayin ang mga namatay na mananampalataya. At ang mga buhay ay titipunin sa ulap. Dapat kasama tayo doon lahat. At yan ang pangako ng Diyos. Yan ang pang-apat. Manalig na may plano ang Diyos. Siya'y babalik para isama tayo. Kunin tayo sa isang kisap mata. Nangako po ang Diyos. At yan ay gagawin niya. Manalig tayo na may plano ang Diyos. Ipinapakita ko sa inyo ang chart ngayon. Ang unang pagparito ni Kristo, the first coming of Christ, ay nung siya'y mapako sa cross at namatay siya sa cross at nabuhay na maguli. Ang pangalawang pagbabalik niya dito ay ang the rapture of the church.
Yan nga ang pinag-uusapan natin. At ang kasunod nito ay ang tinatawag na walang katumbas na paghihirap o pagdurusa o the Great Tribulation, first half, 3.5 years. Sa katapusan nito ay biglang magpapakita na si Antikristo at magpapahirap na siya. The Great Tribulation, second half, 3.5 years. At ang kasunod dito ay ang pangalawang pagbabalik ni Kristo. Upang kanya na hong sugpuin ang kanyang mga kaaway. At itayo ang tinatawag na Millennial Kingdom o 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoon. Makikita niyo po sa church, tingnan niyo po ang chart natin, pag-aralan niyo po at unawain. Ngayon, ang tanong ni Tomas ay ganito. Ang tanong niya ay ganito. Paano po kami makakapunta doon? Saan po yun? Hindi po namin alam yun. Hindi maintindihan ni Tomas ang sinasabi ng Panginoon. Maging ang disipulo, ibang mga disipulo, na tahanan ng Ama. Ang sabi ng ating Panginoon, Tomas, alam mo ba, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Maliwanag mga minamahal, ang papunta sa langit ay may isang daan. Sino? Si Jesus. Kung ikaw ay pumunta sa isang lugar, hindi mo alam, first time ka doon, at nagtanong ka, saan ho ba dito ang lugar na ito, ang destinasyon na to? Itinuro, kaliwa kanan, diretso, kaliwa kanan, may ganon ito. Ang hirap, ano? Nagkakantaligaw-ligaw ka. Hindi mo malaman kung saan. Di ba napakaganda kung yung pinagtanungan mo ay sinabi ganito. Ganito na lang po. Sasamahan ko kayo. Wow. Tuwa ka, sasamahan ka pa. Si Jesus ay sasamahan tayo. Ang sabi niya, ako ang daan. Tandaan niyo po, sa English, ang sinabi niya, I am the way. Yung article na D ay nagpapakita na walang iba kundi siya lang, specific na siya lang ang daan. Wala na pong ibang daan. Wala nang ibang option. Hindi niya sinabing, ako ang isa sa mga daan. Wala pong ganon. Ang sabi niya, ako ang daan. I am the only way. Hindi niya sinabing, I am one of the ways. Si Kristo lang po talaga ang daan. Hindi po iba pang Diyos, iba pa nating pinag-uukulan ng pananampalataya, hindi po ang ating mga gawa, hindi po ang pagkarelihiyoso natin, hindi po yun. Si Kristo lamang ang ating dadaanan. Anong sabi ng Gawa 4:12? Ang sabi, basahin natin. Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Kanino po? Kay Jesus lamang. Sapagkat sa silong ng langit, ano ho ba ang silong ng langit? Ay dito, daigdig, mundo. Ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ano hong pangalan? Hindi ho pangalan ng sino pa mang tao. Hindi ho pangalan ng mga disipulo. Hindi ho pangalan ng kanyang ina. Hindi pangalan ng kanyang ama. Hindi pangalan ng iba pang propeta. Hindi pangalan ni Abraham, ni Moses, ni David, ni Elijah. Hindi po. Hindi pangalan ni Juan Bautista. Kanino ang pangalan? Sa kanyang pangalan lamang. Pangalang ano? Jesus Kristo. Ay maliligtas ang tao. Yan ho ang sabi ng Biblia. Yan ho ang sabi ng Biblia. Kaya, wala na pong ibang daan kung hindi si Jesus. Ngunit may nais akong sabihin sa inyo. Hindi lamang si Jesus ang daan, kundi siya rin ang daan. Hindi lamang siya ang nakakaalam ng daan, kung hindi siya na mismo ang daan. Siya mismo ang dadaanan natin upang makarating tayo sa tahanan ng Diyos Ama. Hallelujah!
Ngayon, dahil dito, kung nais mo ng kapayapaan, kung nais mo ng kapanatagan, ng kalmadong pamumuhay sa gitna ng paghihirap o ng pandemya, uulitin natin ang 4 na bagay na dapat nating panaligan. Ano nga yung una? Ito ang una, manalig sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, manalig na may isang tahanan na pupuntahan tayo. Pangatlo, manalig sa isang pangako. Pang-4, manalig na may plano ang Diyos. May plano ang Diyos. Panaligan natin ito. Ngayon, ikaw ba ay sumusuko ang iyong buhay sa Diyos na ito na itinalaga ng Diyos na maging daan papunta sa piling niya? Kung hindi pa, nais kong maintindihan mo. Ang sabi ng Roma chapter 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi ho pwede na tayo religious at sabihin natin, yung kapitbahay ko, mas maraming asawa, ako isa lang. Magnanakaw kapitbahay ko, ako hindi. Ako mabait, hindi ako pasaway. Pupunta akong langit, mabait ang Diyos sa akin. Hindi po. Hindi ang ating katuwiran. Bakit? Makasalanan ka. Makasalanan ako. Kaya ang kailangan ay magsisi tayo sa Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At dahil sa tayo makasalanan, ang sabi ng Roma chapter 6:23, sapagkat ang kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Buhay na walang hanggan ang alay ng Diyos. Pag mayroon ka nito, kahit na po hindi tayo maturukan kaagad ng baksin, kahit na po naghihirap ang ating buhay sapagkat walang hanap buhay, walang ayuda, walang pagkain, walang salapi, walang katiyakan, magkakaroon tayo ng kapanatagan. Sapagkat alam natin, merong Diyos na nangangalaga sa atin. Paano mo ba tatanggapin si Kristo? Roma 10, talatang 9. Ito ang sabi, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan lang ang tanging paraan. Ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ang Panginoon, mananalig ka ng buong puso, maliligtas ka. At walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit. Sino nga uli? Ang pangalang Jesus. Sa oras na ito, gusto mo ba ng kapanatagan sa panahon ng paghihirap? Isuko mo ang buhay mo sa ating Diyos. Isuko mo. At tandaan natin, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kapag isinuko mo, mananalig ka kay Jesucristo, may isa kang tahanan na pupuntahan at may pangako na mapangahawakan mo at may magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Kung nais mo ng buhay na walang hanggan at kapanatagan sa gitna ng paghihirap, sumunod ka sa aking panalangin. Dapat bukal sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat kong naging pagkakasala sa inyo. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Ayaw ko na po na maging relihiyoso lang. Ayaw ko na po na gawing biro ang pagtawag sa inyo. Gusto ko na pong maging tutuhanan. Gusto ko na pong makilala ka sa paraang nasusulat sa Biblia. Sinusuko ko na po sa iyo ang aking buhay. Nagsisisi ako sa lahat kong kasalanan. Panginoong Hesus, kayo na po ang maghari sa akin bilang aking tanging Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Hesus. Amen. Kaibigan, kapatid, kamag-anakan,
kung nanalangin ka ng bukal sa iyong puso, manalig ka, iginagawa ka na ng ating Panginoon ng iyong tahanan sa langit. At sa gitna ng mga pagsubok na dinaranas natin, dadalawin ka ng Banal na Espiritu upang bigyan ka ng kapayapaan. Itaas mong iyong kamay at tayo mananalangin. At ibibigay ko sa iyo ang benediksyon at pagpapala. O dakilang Diyos, salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, ang mga anak mong ito na nagtiwala ng kanilang buhay sa inyo, dakilang Diyos, pinapahayag ko ang pag-iingat mo at pagpapala sa kanila. O Panginoong Hesus, iyo Panginoon, na padaluyin ang inyong presensya mula ulo hanggang paa. O dakilang Diyos, sa oras na ito, padaluyin mo ang kagalingan, padaluyin mo ang presensya mo upang tumunaw, dumurog, at sumunog sa anumang bukol, anumang nana, anumang infeksyon sa lupang katawan. Sa pangalan ni Jesus, matunaw, masunog, anumang bakterya, anumang mikrobyo, anumang virus na pumasok sa katawan ng aking kapatid. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At Panginoon, ipatong mo yung kamay sa kanyang ulo upang sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, ay maghari, Panginoon, ang kapayapaan na dudurog sa anumang inilalagay ng kaaway na pagkabalisa, depression, hindi pagkakatulog, kawalan ng pananampalataya, matinding kalungkutan, matinding galit. Sa pangalan ni Jesus, dalawin ka ng kapayapaang na nanggagaling sa presensya ng Banal na Espiritu. Hallelujah. 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 Praise be to the living God. Manatili kang nakataas ang kamay. Lukuban ka nawa ng mga anghel ng Panginoon. Ingatan ka at proteksyonan sa iyong bahay, sa iyong pagtulog, sa iyong pag-alis, sa iyong tarangkahan. Ibalik ka ng malakas, ligtas, pinagpala. Dulutan nawa ng Panginoon na ikaw ay hindi dumanas ng kawalan, na sukat na ikaw ay magkasala sa Kanya. Nawa, ipagkaloob ng Diyos ang iyong pangailangan pang araw-araw, ang hangin, ang tubig, ang tirahan, ang damit, at ang pagkain at edukasyon, at lahat ng kailangan mong pangailangan at ng iyong sambahayan. Ang pag-iingat, kapayapaan ng Diyos ay sumainyo at sa iyong sambahayan. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo, mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Amen, Amen, at Amen.